Ganda ng... May presyo pala talaga, no? Anong pinakatatak nito? Ano lang yung DJI? DJI. Branded na pang ano talaga. So, branded talaga. Magagandang klase ng gamit. Which is galing din sa amin yung mga idea. Hindi ko lang nung nakakamera. Kayo ang nagsasuggest. DJI tayo. Oo. May presyo. Magandang gamit. Kakailanganin Pero matibay naman. Huwag lang mabagsak siyempre, of course. Sige, palapakan natin sa buhay. Mahirap maghintay sa ating kapwa, pero ang mahalaga ay alam natin nakasama natin ang Diyos ngayon. At karangalan natin ang Diyos sa isang bahin. Amen. So tayo muna ay manalangin. Let's worship tayo. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, Lord. Ikaw ang Diyos na dakila at banal, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, kahanga-hanga sa lahat ng iyong mga gawa. Ama, kinikilala po namin na tunay na wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming mga buhay na ito. Kaya buong pagpapakumbaba po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang na nagawa sa inyo. Linisin niyo po kami, Ama, ng banal na dugo at ang aming mga puso na ito, iyong palakasin, linisin, at higit sa lahat, Panginoon, ma-elevate ang aming pananampalataya sa inyo. Sa iyo po natin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Minsan po Hallelujah. po natin handugan na pupuring abitin ng ating Panginoon sa hapon ito. Banal mong tahanan. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaiig ka, sa'yo ay pulisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaniig ka, sa'yo ay puwisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaiig ka at sa'yo ay pulisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta.
God. So, nakakalungkot dahil wala pa sila. Isang bagay na lagi natin sinasabi na ang gawain ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isang banal na gawain na dapat pahalagahan. Ano po, lalo nandito lang tayo. Sabi ko nga yung nandyan lang tayo tapos hindi tayo pumupunta sa tahanan ng Diyos ay malaking kalugian kaya natin. Lugi talaga tayo. Akala natin okay lang kasi nakakapagpahinga tayo. Pero ang totoo nun, luging-lugi. Kasi the more na nasa tahanan ka lang, ang isipan mo ay lumilipad, mas malaki ang chance na nagkakasala tayo. Oo. Ang laki pa, pupunta tayo ng simbahan. Alam mo yung, tamad ka lang sa umpisa. Kasi nakakapagod nga naman, maglakad ang minit-minit. Tapos lalo na kapag sa umaga, dami mong trabaho. Tapos tamad na tamad ka, parang pakiramdam mo kapoy. Pagod na pagod ka ba? Tapos pupunta pa ako ng simbahan. Parang feeling natin, dagdag ng pagod kapag pupunta ka pa ng simbahan. Pero, kapag ginawa mo yon, kahit pagod ka, kahit mainit, tapos pupunta ka ng simbahan, pagdating mo ng simbahan, may puwang ba ang kasalanan? Wala, di ba? Kasi hindi tayo nakakapag-isip na kung ano-ano. Tapos, hindi pa natin namamalayan ang ating palang mga puso ay nare-relax, sumasaya. Nakakalimutan natin ating mga problema, ating mga lalahanin sa buhay kapag nasa gawain ng Panginoon. Pero kapag nasa bahay ka nga, wala kang kausap, nakahiga ka, pero ang isipan mo, ang dami ng ginagawa. So, nagkakasala pa tayo doon. Kaya, karangalan, lagi nating sinasabi, lagi nating tatandaan na ang gawain ng Panginoon ay isang malaking pribileyo talaga, pagkakataon na mapalapit tayo sa Panginoon. Amen? Dito, sabi na Apostol Pablo, pinili kong kalugihan ang mga bagay na inaakala kong mahalaga para sa mas mahalaga sa Diyos. Ibig sabihin, kung parang pakiramdam mo is kabawasan, titigil ka sa trabaho mo para bigyan mo ng panahon ng Diyos. So parang lugi ka na. Di ba? Pakiramdam mo, lugi ka na kasi kung tininabaho ko pa yon, hindi natapos. Kung naglaba pa ako, wala na akong labahan mamaya. Pero mas pinili mo na lang malugi, di ka makapaglaba para sa gawain ng Panginoon dahil alam mo na ang gawain ng Panginoon ay higit na mahalaga. Amen? Higit na mahalaga sa buhay natin. So pag-usapan natin, dahil ngayon, sabi nga ang araw na ito, ang buong mundo ay nagse-celebrate itong Sunday na ito. Ang Sunday na ito is tinatawag na Easter Sunday. Sabi ng anak ko, ay mama, nasa Bible pala ang pangalan ko. Kasi Easter daw. So, ang Tagalog ng Easter Sunday na is yung muling pagkabuhay. Diba? Sa iba, nung naalala ko, ilang taon na rin na nakalimutan, nagkaroon tayo ng ganito celebration Yung Easter Sunday, sa tabing dagat tayo nagsimba. Nandito tayo na. So, ang sarap ng pakiramdam, minsan lang. Pero ang sarap ulitin. Sana loobin ni Lord, loobin ni Lord, 2025 Hanggat may tayo gamit na. pa tayo, no? Ha? Hanggat may gamit pa. Yes! So, dapat hindi Pag wala na yan. meron tayong magagamit. No? So, Kaloob din. Kaloob din na dyan. ganong mga pagkakataong okasyon na malaya tayo makapag-cover. Ganyan, di ba? So, ang sarap sana loobin ng Lord na bigyan tayo ng pagkakataon ulit. Hindi natin naisip yung mga ganong magsamantala. Diba? Sabi ko nga nakamulatan natin na, sabi ko sa mga kapatid ko, nakamulatan natin na masama ang mansamantala. Pero hindi pala sa lahat ng bagay masama yun. Kasi, sabi kasi sa Biblia, samantalahin natin ang lahat ng bagay na magkaroon tayo, makagawa ng mabuti. Di ba? Samantalahin yung pagkakataon. Kakatulad ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon na makarinig tayo ng salita ng Diyos habang hindi ka pa bingi. Habang malaya ka pa makarinig ng salita ng Diyos. Diba? Kasi ang pipilitin pa kapag na. Sabi ko nga malaki pala ang kaibahan talaga ng may problema sa tainga kaysa sa yung klaro pa lahat, sharp pa lahat. Kaya, samantala na lahat maparangalan ng Panginoon. Amen? Lahat ng pagkakataon. Hindi na sa Biblia yan. Samantala na pagkakataon ng Diyos ay mapaglingkuran. Kaya ngayon Sunday na ito, lagi nating naririnig ang mga salita ng Panginoon sa atin. Nagsilbi na itong, nagkaroon na nga tayo ng kalos Nagkaroon na ng kalos ang ating mga pandinig o mismo ang ating mga puso sa salita ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan nagdudulot na ito ng
pagka-boring. Nagdulot na ito ng pagkainip sa maraming mga Kristiyano. Pero ang totoo niya, ang salita ng Diyos ay lagi itong sariwa sa ating mga puso. So ano bang pinaka-meaning, di ba, ng Easter Sunday? Ang pinaka-meaning ng Easter Sunday nito is, ito yung talagang genuine hope. Talaga, ultimate hope kay Jesus. Di ba? Yung kanyang muling pagkabuhay ay isang pag-asa sa atin, patunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na binibigyan natin ng panahon every Sunday, yung Diyos na yung kinakausap natin lagi, dahilan kung bakit tayo nagpe-pray, nakikipag-usap lagi sa Kanya, ay buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos. So pag-uusapan natin yung kaligtasan na ito, dulot kay Kristo. Alam naman natin sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ng Diyos sa silong ng langit. Sabi sa amin, nasaan yung silong ng langit na ito? Tayo, ito yung lupa, ito yung mundo. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa silong ng langit na ikaliligtas ng lahat. Ikaliligtas na upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi, mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na ganyo. Naniniwala kay Kristo, hindi mapapahamak. Ang naniniwala kay Jesus, hindi mapapahamak, kundi ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay ay mapapunta sa Diyos. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang taong nananampalataya kay Kristo. So lahat ba tayo, ang tao ay nananampalataya kay Kristo? Hindi. Lalo na sa panahon natin ngayon, mismo ang mga nananampalataya kay Kristo noon ay hindi na ngayon naniwala sa Kanya. Nagdududa na nga eh. Mas marami ngayon naniniwala kay Satanas. Mas marami ngayon naniniwala sa Facebook. Mas naniniwala sa mga gadgets, sa pera, sa laki ng pera na meron siya sa bangko. Mas marami ngayon naniniwala. At ito ang nakakalungkot. Tama talaga yung sinabi ng Biblia na maging ang kanyang bayang pinili. Maging ang taong kanyang pinili. Pinili na ha. Ibig sabihin, mga naglilingkod na sa Diyos. Mga taong nakaranas ng himala ay tatalikod sa Panginoon. Siyempre, tatalikod ka ba kung naniniwala ka pa rin? Hindi. Matubatalikod, syempre, wala nang pagtitiwala sa Diyos. Hindi na naniniwala sa Panginoon. Kaya kapag titigil ka na sa pagsisimba, isa na ibig sabihin nun, wala ka nang tiwala sa Diyos. Kanino ka ngayon nagtitiwala? Kung ang oras mo, kung ang Sunday mo noon ay binibigay mo sa Panginoon, tapos ngayon ay binibigyan mo sa pagtatrabaho, sila ibig sabihin nun, ang pagtitiwala mo ay nasa pera na. Isa na ibig sabihin nun, kapag ang mga bisyo ang binibigyan mo ng unang pansin, ibig sabihin yun ang pinaniwalaan mo. Ang mga bagay na mas binibigyan mo ng panahon, tingnan mo mabuti, saan ka ba mas nagbibigay ng panahon sa buhay mo? Kung ano at sino ang mas nabibigyan mo at napaglalaanan mo na yung panahon, yun yung pinaniniwalaan mo na. Yun na yung kinikilala mo ng Diyos sa iyong buhay. Kaya klaro naman ang tao, kapag nagpapahalaga sa Diyos, sila ibig sabihin nun, nananampalataya ka kay Kristo. Kapag nakikipag-usap ka sa Kanya, kapag may problema ka at siya ang pinupuntahan mo, sila ibig sabihin nun, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan mo. Kaya tingnan natin mabuti, ano ba ang kaligtasang ito? Ang kaligtasang ito ay pinangako ng Diyos sa tao. Siyempre, tao. Tandaan natin ha, kasi tayo lang naman ang may kaluluwa. Tao lang ang may kaluluwa. Tandaan natin. Diba? Tayong tao, sabi nga, special ang DNA natin kasi meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Siyempre naman, ang pangit naman kung wala tayong katawan na, no? Para kang yung napapanood natin sa TV na lipad-lipad na. Well, gano'n, nakikita yung gano'n, yung parang multo na kapalitan. Gano'n lang. Ha? So, ang galing ni Lord para makita yung totoong ganda at normal tayo. Diba? Pag napunta tayo sa mundo ng mga aswang, hindi tayo normal kasi dapat may pangil tayo. Yan yung maganda sa kanila. Diba? Pag lugar ng mga vampire, diba? Pag nasa mundo tayo ng mga vampira, dayuhan tayo, diba? Kasi dapat sa kanila may mga pangil. Tapos sa mundo naman ng mga manananggal, hindi rin tayo normal kasi dapat kalahati lang. Yun yung normal sa kanila. So may mga kapansanan tayo sa kanila. Pero dahil tayo ay mundo ni Kristo, ginawa niya tayong perfecto sa paningin ng Diyos. Amen? Imagine niyo yung ilong niyo, hindi nilagay sa ulo. Tingnan niyo na dito ulo natin. Kung ang ilong natin nakapatong sa... Okay, dito sa noon na lang, sabihin natin,
Ano kayang ano no? Tapos nakatihaya pa yung ilong. Hmm. Di pag ulan, puno agad. Di ba? Ano kaya ano? So, pero ang galing ng Lord, di ba? Ang galing ng Lord kung paano nailagay niya na ang ilong ilagay sa pagitan ng dalawang mata. Tapos ang bibig ilagay sa baba. Di ba? Ang galing ni Lord eh. Di man lang niya dito na lang nilagay sa bibig ang bibig natin. Walang gano'n yan. Kaya, nilagay ni Lord, ang regalong ito ay isa, ang kaligtasan na binigay ni Lord sa atin ay pinakamataas na regalo. Tandaan niyo na, pinakamataas na regalo. Marami mga Kristyano ang hindi sigurado ang kanyang kaligtasan. Naniwala kayo doon? Maraming Kristyano na hindi pa rin sure kung siya ay ligtas. Diba? Pag nagkasala, nagdududa na kaagad kung ligtas. Pero ikaw ngayon, nagtitiwala ka ba ligtas ka? Amen. Kasi ang kaligtasan, hindi naman ito dahil sa atin. Kundi ito ay regalo ni Lord. Amen? So, regalo ito. Nais ng Diyos sa pagkaluban ng lahat ng tao, ng buhay na walang God. Of course, lahat naman tayo gusto ni Lord ka. Yun nga, ang kamatay niya sa krus ng Kalbaryo ay hindi talaga siya namili. Para yun sa lahat. Kaya lang, hindi na lahat naman pinibigyan. Diba? Oh, halimbawa ako ngayon, alam naman na mahirap. Diba? Halimbawa, alam na mahirap. Tapos bibigyan ko kayo ngayon ng cheque, tigo 1 million ang laman. Nakalagay doon 1 million na cheque. Diba? Siguro sa 10 kayo nandito, mapalad kung may isang maniniwala doon. Maaring itatago nyo, pero hindi talaga kayo maniniwala. Bakit? Kasi, imposible naman kaya ko kayong bigyan ng 1 million. Alam niyo si Pastora, mahirap. Tapos mabibigyan ka ng 1 million. So sabihin nyo lang, itatago ko lang to kahit hindi totoo. At least may 1 million na nakasulat sa papel. Diba? So, nasa paniniwala mo yung kung totoo hindi. At kahit totoo yon, ito yun ha, kahit totoo yun, halimbawa, i-check na yun, permado, kahit totoo yun o hindi, magkakaroon lang yun ng katotohanan kapag naniwala ka talaga. Kasi ang maniniwala, saan yung dadalhin? Siyempre dadalhin yun sa bangko. Ika-cash out yun. Diba? Ika-cash out yun. Pero kung ikaw, kahit tinanggap mo yan at hindi ka naniwala, anong gagawin mo? Ang iba pupunitin. Ang iba ay panggagatong kasi papel lang naman, pang sindi pa, no? Ang iba naman is itatago lang souvenir. Ay, ngayon ako nakakita ng cheque. Diba? So, ganun. Ito pala yung cheque, papel lang din pala. Diba? So, ganun yun. Kaya ganun din yung kaligtasan na ibinigay ng Lord sa atin. Ang kaligtasan na ito, binigay ng Diyos sa lahat. Pero, kakaunti lang ang naniwala. Kakaunti lang ang tumanggap. Baka walang laman. No? Ang hirap pa naman. Diba? Eh, posible naman talaga, di ba? Kasi, kilala niyo mahirap sa bigay 1 million. Sasabihin niyo muna siguro sa isipan niyo. Hindi niyo makaya voice out, pero sasabihin niyo na dapat makita muna natin siya nakasakay sa kotse. Dapat maganda muna ang bahay niya. O kahit hindi nila maganda ang bahay, o kaya nakasakay sa kotse, dapat mala nakapalinis si Pastor kahit kuko niya. Di ba? So, gano'n na iisipin natin. Ang dami kasi natin sukatan. Ang dami natin gustong makita mo, mapatunayan sa ating mga mata. Kung yung bang meron tayong mga basihan para maniwala. Amen? Pero si Jesus Christ, ang dami na. Ang daming basihan para tayo maniwala. Di ba? Binigyan niya tayo ng buhay. Ang dami ng himala ginawa ni Lord. Pero maging yung mga nakakita, no? Mga eyewitness, nasaksihan nila kung paano bumuhay si Jesus ng patay, kung paano pero hindi pa rin naniwala. Kaya kung yung mga tao yun nga, hindi naniwala kay Jesus, tayo pa kaya? Kaya sabi ko nga biyaya lang ng Lord, bakit tayo naniwala? Ibig sabihin, nilagyan tayo ni Lord ng puso, magtiwala. Galing ng palabagan natin ng Diyos. Grabe ba? Sabi ko nga pinili talaga tayo ni Lord. Kasi sino ba naman tayo? Siguro kahit ako, harap-harapan, andyan yung mala. O hindi siguro ako binigyan ni Lord ng pusong magtiwala sa Kanya. Hindi rin ako magtitiwala. Pero tayo, kahit hindi natin nakita, harap-harapan yung kanyang mga ginawa, nabasa lang natin, napatutuhanan ng mga patutuo ng mga taong nakaranas ng himala ng Panginoon, at maging yung mga personal nating karanasan nga, maging sa simpleng kantahan, na lumang-luma na nga ang kanta, pero simpleng kanta lang, simpleng
pagpe-pray natin, Lord, nararamdaman natin yung pag-ibig ni Kristo. Nararamdaman natin yung pagmamahal ng Lord. Kaya naniwala tayong totoo ang Diyos, totoo si Jesus. Nagbigay ng buhay sa atin. Kaya sarap ng ano, no? So, ano ba ibig sabihin ng kaligtasan? Siyempre, ang kaligtasan ito ay pagpapalaya ng Diyos mula sa tao, pagpapalaya ng Diyos sa tao mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, mula sa kahatulan na sigurado at tiyak. Ano yung kahatulan na ito? Siyempre yung kapahamakan. Tinatawag o yung mas kilala natin mula pa lang sa ating pagkabata, narinig na natin yung impyerno. Mula sa tiyak na kamatayan. Ha? Mula sa tiyak na kapahamakan, niligtas tayo ng Diyos doon. So, bakit ba ganun kahalaga ang kaligtasan? Bakit ganun kahalaga ang kaligtasan? Una, dahil ang kasalanan ay seryoso. Ang kasalanan ay seryoso sa tao. Ano ang bunga ng kasalanan? Seryoso ito, kamatayan. Imagine niyo, maraming taong hindi gustong mamatay. At originally, nilikha tayo ng Diyos, wala talaga tayong kamatayan. Yun ang totoo eh. Pansinin nga natin sa aklat ng Genesis. Di ba? Nung nagkasala si Eva at si Adan, inalis na agad ng Diyos si Eva at si Adan doon sa garden. Kasi, hindi sila pwede makakain doon sa puno ng nagbibigay buhay. Yung puno nagbibigay buhay. Kasi once na nakakain sila doon ng bunga ng puno nagbibigay buhay, hindi na sila mamamatay. Ibig sabihin, mananatili silang makasalanan. Ang kamatayan lang naman solusyon para makabalik ulit ng ugnayan kay Kristo. Nalayo tayo eh. Naging rotten, nabulok na ang ating katawang lupa na ito dahil sa kasalanan. So walang ibang kabayaran. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mabayaran yung kasalanan na ito, kailangan nating mamatay. So ano lang bang paraan para makita natin ang totoong kaharian ng langit? Diba kamatayan lang naman ang pinakasusi? Hindi naman talaga tayo, hindi natin makakaharap ang Diyos sa mukha. Hindi tayo makakatungtong sa kaharian ng langit hanggat hindi tayo makaranas ng kamatayan. Tingnan nyo po, hindi nga tayo magkakaroon ng bagong buhay at bagong ugnayan kay Kristo kung wala tayong kamatayan. Yung dati nating pagkatao. Kailangan natin mamatay para magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Pero literally, ito kamatayan physical. Seryoso kasi ang bunga ng kasalanan. Seryoso ang nagagawa ng kasalanan sa tao. Ito yung pagkahiwalay ng Diyos. Ito yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Nalalayo talaga tayo sa Panginoon. Ano pa? Upang makaligtas tayo sa tiyak na kaparusahan, kailangan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan. Kailangan natin yon. So, paano tayo makakarating sa langit? Diba? Binanggit ko na nga kanina, kamatayan na ang paraan. Pero, ito yung mga paraan ng tao. Ito yung paraan ng tao para makarating sa langit. Ano ginagawa ng tao? Ang iba, maging tithers. Maging tapat sa tithes. Pero sabi ni Yahweh, hindi pa rin. Sabi ni Jesus, hindi pa rin. Tiyak ka ba na tithes talaga yung nabibigay mo? Diba? Kaya hindi sukatan ang tithes. Kasi kung tithes na ang sukatan para maligtas ka, abay, bantayan natin mabuti ang ating mga kita. Siguraduhin natin tithes talaga yung bibigyan natin para tayo maligtas. No. Pero dahil hindi nga yun, wala pa rin. Ano pa? Ano pa ginagawa ng tao? Relihiyon. Kailangan pagsanib daw sa tamang relihiyon. Parang pangit naman ng term na sanib, ano? Ano yun, pag-anib. Katulad nito, nakikijoin ka sa relihiyon. Hindi relihiyon ang sukatan para tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan kay Kristo. Amen? Hindi yun. Ano pa? Pagawa rin ng mabuti. Pagtulong sa kapwa, pag mabait. Totoo yun. Kahit gaano kakabait, wala nang araw. Sabi nga nila, inuubos na daw ang magtotoong mabait ngayon. Ubus na. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, magpakabait ka. Ang daming pasaway sa paligid. Diba? Gusto mo maging totoong mabait ka? Isa ka. Dapat wala kang kasama, wala kang asawa. Makikita mo araw-araw. Wala ka dapat anak. Mag-isa ka. Tapos doon ka sa bundok, sa tumira.
kang maging mabait. Walang mga asar sa'yo. Ano na lahat. Pero may mga ano. Pero hindi na kasi talaga. Naku, hindi ang pagiging mabait, pagbabuting tao, hindi ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, hindi yun. At iba pang mga paraan ng tao. Iba ginagawa ng mayayaman, todo charity, todo tulong dito, tulong dyan, sponsor dito. Kasi nang alam nilang paraan ng kaligtasan. Pero ang totoo niyan, itong mga ito, dapat talaga natin gawin. Bakit? Dahil mga Krisyano tayo. Ano pa? Dahil mga anak tayo ng Diyos. Amen? Amen. Hindi natin ito sukatan para maligtas. Hindi mo ito gagawin para maligtas. Gagawin mo ito dahil ligtas ka. Amen? Amen. So, maging mabait, pagtulong sa kapwa, lahat naman mga paraan gawin mo to. Kaya pag tinanong ka, bakit mo to ginagawa? Hindi ba na para maligtas ako? Hindi, kundi, bakit mo to ginagawa? Dahil alam kong ito ang dapat at ito ang trabaho ko. Amen. Ganun lang yun. Ano pa? At dahil, isa lang ang daan. Siyempre, ano na tayo makarating to sa langit? Isa lang naman ang daan. Si Jesus lang. Siya lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi saan lang? Sa pamagitan lang ni Jesus. So kahit anong gawin mo, iwas ngayon kay Jesus, dahil gusto mo mapunta sa langit, hahanapin mo talaga si Jesus. Amen. Amen? Yan. Ano pa? Siya ang simula at pinagmulan ng lahat. Sa Acts chapter 4 verse 12, di ba? Walang ibang binigay sa silaw ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay sa silaw ng langit na ikaliligtas ng tao. Anong pangalan lang? Jesus Christ. Amen. So, bakit pangalan lang na Jesus Christ? Bakit hindi sinabing Ama? Bakit hindi sinabing Espiritu? Kasi si Jesus lang naman ang nagtakot sa krus. Kaya dapat, dahil siya lang yung binigay ni Jesus, dahil siya lang yung binigay ng Diyos sa Ama sa langit, na maging ambassador natin, na mamagitan sa atin, kaya dapat natin siya tanggapin, paniwalaan, kilalanin. Amen? So, si Jesus lang. Paano natin tatanggapin? Tandaan nyo ha? Paano natin tatanggapin ang kaligtasan? So, posible ba, Pastora, na kahit lumaki ako sa simbahan, ay hindi pa na ako ligtas? Maraming mga tao akala niya ligtas siya. Kasi mabait siya, palasimba. Maraming mga tao naman. Pastora, wala naman akong kasalanan, hindi naman ako nagnakaw. Hindi naman ako, Pastora, pumatay. Hindi naman ako nang ape. Kaya tiyak ko, naligtas ako kasi mabuti akong tao. Maraming gano'n, naniniwala. Pero alam nyo ba, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang sino mang makaparoon sa Ama, kundi ito lang yung sa pamagitan lang ni Jesus, sa pananampalataya lang kay Jesus. Lahat ng tao nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, kung pag-uusapan, langit o impyerno, lahat tayo ay impyerno. Sabihin ni Jesus, pangalan gito, uy, kung lahat nandito nasa simbahan, impyerno man. Pinakamatindi dun eh. Sa utos ni Jesus. Oo, Ipagbili mo lahat ng naririnig Oo, sa diba? tao. Hirap nun. lahat. Tapos sasabihin natin, Lord, bakit ako sa impyerno? Tinignan ko yung pangalan ko sa langit, bakit wala doon ang pangalan ko? Nasa impyerno ako. Ang daming qualification. Iwanan mo yung ama't ina. Lord, bugay na ako, bibiyaan ako magpapa. Kali ko'y labot sa ilaha. Hindi pala pag-iwan para pagsunod kay Kristo, no? Kundi pag-iwan pala dahil kinasusuklaman ng mama at papa. Habay pa doon ng batas doon. Benta mo lahat ng rin. Lord, what na galing ko? Ano? Naalala ko yung kwento ng isang kapatid natin dati. Sabi niya, akala ko talagang galing ko na sa Panginoon eh. Sabi niya, ang lakas ng loob ko talaga. Pag magbigay talaga yan, pasara, pagbigayan, ay, aktibo talaga ako. Ang bilis kong dumukot. Pastora. Tapos, tinitingnan ko talaga yung 100, 50, 20. Ay, yabang ko talaga, Pastora. Pinipili ko talaga yung
20. Di ba? Pinipili ko talaga yung pastora yung 20. Tapos, ito pa. Hindi ako tumatayo, pastora. Hindi ako nagbibigay, pastora, ng offering kapag walang mga nakatingin sa akin. Hinihintay ko muna yung pastora. Titinan ko talaga muna yung pastora kung nakatingin sila lahat sa akin. Pag nakatingin sila lahat, doon ako tatayo, pastora, at magbibigay ako. Napakita ko talaga yung pastora na nagbigay ako ng 20. Hintin lang yan. Ha? Naggaling, no? Hintin lang naman. Masaya ako ng pastora. Saya-saya ako. Mayabang talaga ako, pastora. Ngayon. Iyang-iya na ako, pastora. Mali pala yung ginagawa ko noon. Di ba? Nahiya na siya. Nalaman niya yung totoo na hindi pala yung totoong ginagawa. Ano pala yung ginagawa niya? Nakakalungkot pala yun sa harapan nila. Akala niya masaya na si Lord. Yun pala ay kulang na lang batukan siya ni Lord. Buti na mahal siya ni Lord no? Diba? Mahal siya ni Lord. Naalaman niya yung totoo at ngayon masaya na siya sa Panginoon. Masaya siya naglilingkod sa Lord. Okay. So, sabi rito paano daw natin matanggap yung kaligtasan? Yung ba yung gano'n? Porque ba't nasa simbahan ka na? Ay, ligtas ka na? Hindi. Sabi rito, aminin na tayo yung makasalanan. Kaya kahit sabihin na simbahan ka na lumaki, aminin mo sa sarili mo makasalanan ka. Paano ko po aminin po sir makasalanan ako? Hindi nga ako nagnakaw, hindi naman ako nangupi, hindi naman ako nang ape, wala naman akong ganong kasalanan. Mabuti naman akong bata. Siyempre, meron tayong mga minanang kasalanan. At lagi natin tatanda ng kasalanan, nasa isip, nasa salita, at nasa gawa. Hindi ka nga nagmumura sa bibig mo, pero isip mo, punong-puno ka naman ng pagmumura. Sa kapitbahay mo mabait, sa asawa mong kaaway mo kanina. Di ba? Hindi ka nga nagsisinungaling. Pero punong-puno ka naman ng pagdududa. At kaya ka pala punong-puno ng pagdududa kasi gawa mo yun. Di ba? Hindi naman niya alam, pastora. Paano ko hingin ng tawad? Hindi ko naman sinabi Hindi ibig sabihin, hindi narinig ni Lord, hindi niya alam. Wala tayong matatago sa Diyos. Amen? Ang lahat ng hayag sa Panginoon, ang mga bagay na pinagsigawan mo at mga bagay na nilihim mo sa iyong puso, alam ng Diyos. Yung mga bagay na ginawa mo ng lihim at ginawa mo ng maliwanag, sabi niya, pareho lang sa harapan ng Diyos. Ang ginawa mo, sabi niya, kay Jesus kasi walang dilim. Lahat ng bagay ay lantad sa kanyang paningin. Kaya ang ginawa mo ng gabi at ang ginawa mo ng araw sa Diyos ay pareho lang. Amen. Kaya kung nagkasala tayo, sa ninisip natin, walagi ko isala, pastora. Ang tao makasalanan ay sasabihin niya, pagkatas gumawa ng mali, sasabihin niya, tatayo at magbibis, sasabihin niya, wala akong ginawang mali. Kaya, wala tayong naasahang maliligtas tayo. Pero sa mga taong umaasa, gusto niya magkaroon ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Humingi tayo ng sorry sa Diyos. Amen? Amen. Humingi tayo ng tawad. Ano bang mga pwede pa natin hinatawad sa Panginoon? Siyempre, sa kayabangan natin. Marami tayong kayabangan. Akala natin, kaya na natin. Ano pa ba? Mga hakbang, mga mali natin mga aksyon na akala natin okay na yun sa Panginoon. Pero hindi gusto ng Diyos. Amen. Ano pa? Pagsisihan na lahat ng kasalanan. Diba? Una, aminin. Tapos pangalawa, pagsisihan na talaga. I-confess na talaga natin. Paniwalaan natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. Tanggapin si Jesus at papasukin sa ating mga puso. Huwag sa nguso. Delikado pag sa nguso lang. Maraming mga taong ang galing mag-hallelujah. Hallelujah! Pero pag walang nakatingin na iba, ang sama ng ugali. Puro luya. Ano bang lasa ng luya? Maanghang. Maanghang manalita. Magaling magsinungaling. Ibig sabihin, kaplastikan lang lahat.
Kaya ang gusto ng Lord, tanggapin siya sa puso. Amen. Amen. Pag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, dito sa ating puso, magkakaroon ng pagbabago ang ating puso at ang ating isipan. Hello! Kung ang isipan mo dati ay laging takot, tiyak yan, pag tinanggap mo siya sa iyong puso, hindi ka na magkakaroon ng takot, kundi puno ka na ng pagtitiwala sa Diyos. Kung dati puno-puno ka ng kasinungalingan, ang mangyayari sa'yo, pag tinanggap mo siya sa iyong puso, magiging totoo ka na sa iyong ginagawa. Kasi mahihiya ka na sa Diyos. May nakakita, alam mo na may nakakita sa iyong ginagawa. Alam mo may Diyos na pwedeng madismaya kapag hindi ka naging tapat sa Diyos. Amen. Ilagay natin yan sa ating mga puso. Ano pa? Manalig syempre sa salita ng Diyos na ito ay totoo. Magtiwala sa salita ng Panginoon. Laging magbasa ng Biblia. Amen? Paniwala ang totoo ang salita ng Diyos. So, kasabay ng ating pagtanggap sa kaligtasan na binigay ni Lord sa atin, magkakaroon tayo ng panibagong buhay talaga. Magbabago talaga ang buhay natin. Maiba talaga ang buhay natin. Lalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Syempre, ibig sabihin, gagawin na natin ang mga bagay na magpapasaya sa puso ng Diyos. At higit sa lahat, makikita ng lahat na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Ano ba ang anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ba ay walang kaibahan. Makikita din natin kung paanong lasinggero at sugalero ang mga tao, mga kapitbahay natin, mga kakilala natin. Ganon din ba tayo? Hello? Mga taong ligtas, hindi na ganon. Amen. Marunong na yun magpigil sa sarili. Alam niya na yung kanyang limitasyon. Kung makipagkwentuhan, malakwentuhan lang. Pero kung alam na ang kwentuhan ay magdudulot na ng pagkakasala mo, umalis ka na. Umiwas ka na dyan. Umuwi ka sa bahay mo at mabuti pang matulog ka kung ayaw mo mag-pray. Hello? Kung alam mo magkakasala ka lang sa pakikipag-usap sa iba, tumigil ka na. Mas okay pang humiwalay ka na. Kasi hindi ganon ang buhay ng taong ligtas. Ang taong ligtas, nagiging kasiyahan ng puso ng Diyos. At ang taong ligtas, nagiging pagpapala sa iba. Amen. Pero pagkakatiwalaan ka ng iba. Ha? Magkakatiwalaan ka ng iba. Tandaan niyo po, pag hindi nakita si Jesus sa'yo, walang magtitiwala. Why mo tuusa? Atoa. Pero kapag nakita si Jesus sa atin, magtitiwala sila sa atin. Gagawin nila tayong best friend. Magsasabi sila ng sekreto para ipanalangin mo. Pero kapag hindi sila magsasabi sa iyo ng sitwasyon mo, sila ibig sabihin ng hindi ka tayo mapagkakatiwalaan. So ilagay natin sa ating mga puso, si Jesus Christ ay muling nabuhay. Ang kanyang pagkabuhay at ang paalala na ito, ang Easter Sunday na ito ay nagpapaalala sa atin na ang araw na ito, ang oras na ito ay patunay na buhay ang Diyos natin. Amen. Amen? So buhay ang Diyos natin. Patingin ang mga mukhang buhay ang Diyos. Dahil buhay natin ang Diyos, dahil buhay ang Diyos natin, napuno tayo ng pagtitiwala at pag-asa kay Kristo. Amen? Walang posible sa Panginoon. Amen? Kahit manalangin, lagay natin sa ating mga puso. Evaluate nga natin, ligtas ba talaga ako? Nagtitiwala ba ako sa Diyos? Nananalangin ba ako? Ang buhay ko ba ay may pagsisisi? Pinagsisihan ko ba yung aking mga kasalanan? Handa ba akong baguhin ang aking sarili? Hallelujah. Ama, aminado po kami, hindi naman po talaga namin kaya kung wala o Diyos ang iyong pagsama. Hinihingi ko po, Panginoon, ang tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang mas maunawaan namin ang kalooban mo. Higit sa lahat, Lord God, makapag-desisyon kami na gawin at sundin ang nais mo. Ingatan niyo po ang aming mga puso. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Buhay na iyong mga lingkod ay iyong pakakabanalin. Uuhawin mo na iyong presensya ng kapangyarihan mo, malayang gumawa ng himala sa buhay namin, O Diyos. Father God,
Ayaw po namin maging ritual ang aming pagsimba lang. Di gusto namin, Ama, nais namin na sa tuwing kami ay kinakatagpo ka sa tahanan mo, meron kaming bagong karanasan na nagmumula sa inyo. Puspusin niyo po, Ama, ng Banal na Espiritu Santo, ang buhay ng iyong mga lingkod, ang buhay ng iyong mga anak sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang iyong salita, ang iyong Espiritu, ang siya patuloy na mag-guide sa iyong mga lingkod upang magkaroon ng tunay na pagbabago at ugnayan sa inyo. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo. Kayo po ang maluwalhati at maparangalan sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise God.